Tahimik sana ang galaw ni Eman Bacosa Pacquiao, isang batang unti-unting binubuo ang sariling pangalan sa ilalim ng napakalaking anino ng apelyidong Pacquiao. Pero isang issue ang biglang nagpaingay hindi lang sa showbiz kundi pati sa politikal na mundo. Ang balitang pagbibigay ng pera ni Chavit Singson kay Eman. Simple lang ba ito? Tulong? Suporta? O may mas malalim na kwento sa likod ng eksenang ito? Mga tropa, welcome sa Land TV. Bago tayo magsimula, like muna dyan, subscribe at bell notification para hindi ka mahuli sa mga bagong video. Salamat at enjoy! Si Eman Bacosa Pacquiao ay matagal nang kilala bilang anak ng isang boxing legend. Pero sa mga nakaraang taon, unti-unti niyang ipinapakita na hindi lang siya anak ni Manny. May interes siya sa boxing, showbiz, endorsements, at sa pagbuo ng sariling identidad. Habang tumataas ang exposure niya, mas dumadami rin ang matang nakamasid. Kasama na rito ang mga bigating personalidad sa negosyo at politika. At dito na pumasok ang pangalan ni Chavit Singson. Si Chavit Singson ay hindi basta-bastang tao. Isa siyang dating gobernador, negosyante, kilalang giver, controversial pero makapangyarihan. Sa loob ng maraming dekada, naging bahagi na ng kanyang imahe ang pagbibigay ng pera sa mga atleta, personalidad, at pamilyang may impluensya. Kaya nang lumabas ang balitang tumulong siya pinansyal kay Eman, mabilis itong naging usap-usapan. Ayon sa mga umikot na kwento at usapan online, nagbigay ng tulong pinansyal si Chavit Singson kay Eman Bacosa Pacquiao. Isang gesture na agad pinag-ugnay ng publiko sa respeto, koneksyon, at impluensya. Walang engranding press con, walang sobrang ingay, pero sapat na ang pangalan para mag-trending. At dito nahati ang opinyon ng netizens. May nagsabing, normal lang yan, suporta sa anak ng kaibigan. May nagsabi rin, bakit kailangan pang may pera? At meron ding, at least tinutulungan ang batang may pangarap. Sa Pilipinas, kapag pera at kilalang pangalan ang usapan, laging may dalawang kwento, ang nasa ibabaw at ang nasa likod. Para sa ilan, ang pagbibigay ng pera ay simpleng tulong. Isang paraan para suportahan ang isang batang may potensyal. Lalo na kung ito ay para sa training, exposure, or personal development. Pero para sa mas mapanuring mata, ito ay pagpapakita ng closeness, pagbuo ng relasyon sa susunod na henerasyon, isang investment sa pangalan at legacy. Hindi man ito lantaran, ganyan gumalaw ang kapangyarihan. Isa sa kapansin-pansin kay Eman ay hindi siya pala react, wala siyang pasabog na statement, walang yabang, walang drama. At dito siya pinuri ng marami dahil sa halip na makisabay sa ingay, pinili niyang mag-focus sa sarili niyang growth. Sa mata ng fans, ito ay maturity. Sa mata ng critics, strategy. Hindi maikakaila, lahat ng galaw ni Eman ay laging ikinakabit sa kanyang ama. Kaya kahit ang tulong na ito ay agad ding iniugnay sa respeto kay Manny Pacquiao. Sa mundo ng mga makapangyarihan, ang apelyido ay parang currency. At kapag pinagsama mo ang Pacquiao at Singson, automatic headline. Dahil sa bansa natin, ang pera ay hindi lang panggastos. Ito ay simbolo ng suporta, sukatan ng impluensya, minsan dahilan ng utang na loob. Kaya bawat bigay may kasamang tanong, may kapalit ba? Pero may isang realidad na madalas makalimutan. Sa kabila ng lahat ng analysis, may totoong taong tinulungan. Kung ang perang iyon ay ginamit para sa training, sa personal needs, sa paghahanda sa kinabukasan, hindi ba't iyon ang mahalaga? Minsan, masyado tayong nahuhumaling sa motibo, nakakalimutan natin ang epekto. Para sa mga kabataang nanonood, ang kwentong ito ay paalala na hindi masama tumanggap ng tulong. Ang mahalaga ay paano mo ito ginagamit at kung paano ka tumatayong mag-isa kalaunan. Hindi lahat ng binibigay ay dapat ikahiya, pero hindi rin lahat ay dapat ikapagyabang. Ang legacy ang totoong laban. Para kay Chavit, ito ay isa lamang sa maraming beses na tumulong siya. Para kay Eman, ito ay isang yugto pa lang ng mas mahabang kwento.
Sa huli, ang tanong ay hindi kung sino ang nagbigay, kundi ano ang gagawin ng tumanggap pagkatapos. May mga naniniwala na ang pagbibigay ni Chavit Singson kay Eman Baco sa Pacquiao ay hindi lang simpleng cash assistance, kundi isang uri ng mentorship move. Sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan, hindi lahat ng tulong ay dumadaan sa formal na kontrata. Minsan, ito ay simbolo ng pagbubukas ng pinto. Kapag tinulungan ka ng isang tulad ni Chavit, kasama sa package ang access sa tao, sa network, at sa kaalaman kung paano gumalaw sa mundo ng impluensya. At para kay Eman, na nagsisimula palang bumuo ng sariling pangalan, ang ganitong klaseng exposure ay priceless. Hindi lingid sa kaalaman ng marami na ang mga veterano sa politika at negosyo ay mahilig mag-invest sa susunod na henerasyon. Hindi man sila direktang tatakbo o hahawak ng kapangyarihan habang buhay, ang impluensya nila ay maaaring magpatuloy sa pamamagitan ng mga kabataang may pangalan. Sa puntong ito, si Eman ay bata, may malinis na imahe, may apelyidong mabigat, may potential sa sports at media. Sa mata ng power players, ito ang ideal na tao na suportahan ng maaga. Sa panahon ng social media, bawat galaw ay may epekto sa branding. Para kay Chavit, ang pagtulong sa isang batang may magandang imahe ay nagpapalambot ng public perception, naglalayo ng atensyon mula sa lumang kontrobersya, nagpapatibay ng imahe bilang elder statesman, samantalang para kay Eman, ang pagiging maingat sa pagtanggap at hindi pagyayabang ay nagpapatunay ng maturity, naglalayo sa isyong entitlement, naglalagay sa kanya bilang respectful next gen, isang tahimik pero calculated na exchange ng imahe. Huwag nating kalimutan, boxing runs deep sa pangalan ng Pacquiao. Kaya may mga nagsasabing ang tulong pinansyal ay maaari ring ituring bilang investment sa potential na future champion. Sa mundo ng sports, maagang suporta, maagang loyalty. Training ngayon, returns bukas. Pangalan, performance, global attention. Kung magtatagumpay si Eman sa sports, lahat ng naging bahagi ng kanyang journey ay babalik sa spotlight. Walang kontrata, walang pirmahan, walang announcement. Pero sa kultura ng impluensya sa Pilipinas, ang katahimikan minsan ang pinakamalakas na mensahe. May mga bagay na hindi kailangang ipaliwanag, hindi kailangang idepensa, at hindi kailangang i-deny dahil sapat na ang kilos para magsalita. Habang tahimik ang mga pangunahing tauhan, maingay ang online world. Dito makikita ang malinaw na hati. Isang kampo na praktikal at realistiko, isang kampo na mapanuri at mapagduda. At sa gitna nila, si Eman, isang batang natutong mamuhay sa ilalim ng mata ng publiko bago pa man tuluyang mag-debut sa sariling laban. Kung tutuusin, hindi pa ito ang climax ng kwento, simula pa lang ito. Ang totoong sukatan ay, saan dadalhin ni Eman ang sarili niya? Paano niya gagamitin ang mga oportunidad? At paano babalikan ng panahon ang mga tumulong sa kanya? Dahil sa dulo ng lahat, ang legacy ay hindi nasusukat sa perang ibinigay, kundi sa kung anong klaseng tao ang nabuo. Sa mundo ng showbiz at politika, bihira ang purong kwento. Laging may halo, pera, pangalan, at kapangyarihan. Pero kung patuloy tayong maghahanap ng buong konteksto, mas magiging malinaw ang totoo. At kung na-enjoy mo ang ganitong klase ng content, i-like mo na ang video at i-tofkas mag-subscribe ka si Land TV Entertainment. I-share mo rin ito para mas marami ang makaalam ng buong kwento, hindi lang chismis. Ikaw, anong take mo? Tulong lang ba o may mas malalim na ibig sabihin? Comment mo lang sa baba. Salamat sa panonood! Hanggang sa susunod na kwento.